Dapat kayong magliwanag ng kabutiha'y mahayag at Diyos ang siyang mataniyag. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa deboto ng ating pong Jesus Nazareno, at pagbati rin po sa mga kasama natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Asin at ilaw. Pamilyar ito, di ba? Sapagkat maraming beses na nating narinig. Pero, isa sa mga dapat nating tandaan na ito, ang pagiging asin at ilaw ay hindi request mula sa ating Panginoon, hindi imbitasyon mula sa ating Panginoon, ngunit ang pagiging asin at ilaw natin bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay nakahabi sa ating pagkatao, sa ating pagiging Kristiyano. Hindi ito nire-request ni Lord, "Uy, baka pwede kang maging asin at ilaw sa mundo. Uy, kailangan namin ng asin at ilaw, baka naman pwede ka." Hindi. Tayo, ang sabi ng ating Panginoon, kayo ay asin sa sanlibutan. Kayo ay liwanag o ilaw sa sanlibutan. So hindi ito option. Hindi ito pagpipilian. Kung hindi kasama sa pagkatao natin ang pagiging asin at ilaw sa sanlibutan. Kaya naman, bilang asin at ilaw sa sanlibutan, magandang makita ano na nga ba yung pagiging asin at ilaw natin at nagagawa ba natin ito? Isa sa magandang kalidad o quality ng asin, unahin na natin ang asin, ay napapanatili nito ang isang pagkain para hindi masira. Preservative, unang-unang preservative na ginamit. Kasi napaka-basic ng asin di ba? So, kung ang asin ay nagpapanatili na hindi masira ang isang pagkain, gayon din tayo bilang mga alagad ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, tayo ay inaasahan na tulungan ang bawat isa na huwag masira ang pananampalataya, na huwag mapanis yung ating kapwa pagdating sa pananampalataya. At sa panahon natin ngayon, para namang ang hirap-hirap din kasi, sapagkat
sa dami ng nangyayari, no? Sa dami ng nangyayari, lalo sa ating lipunan, sa ating kanya-kanyang pamilya, parang hirap maging asin. Parang gusto nila yun yung mabulok. Kasi pinili nila yun yung nakawin, yung pondo. Pinili naman nila yun maglayas o maghiwalay. Pero hindi ito sapat na dahilan para huminto tayo na maging asin. No, to preserve, no, panatilihin yung ganda at yung buti ng bawat isa, lalo na pagdating sa pananampalataya. Pangalawa, kung titingnan naman natin na ang ilaw, oo, pagka may ilaw, no, ine-expose nito yung kung ano yung natatago. Pero minsan, iniisip natin na kailangan nating magningning o magliwanag. No, parang magpasikat, ganun. Pero kung titingnan natin yung isang quality ng ilaw o ng light, no, hindi naman ito nilalabanan yung kadiliman sa totoo. Kasi pag naglagay ka ng isang liwanag, effortless. Hindi niya kailangan magsabi na, "Oy, liwanag ako. Hello, tatanglawan ko kayo." Hindi. Pag nilagay mo yan sa isang lugar, magliliwanag yan ng kusa. Hindi niya kailangang labanan yung dilim. Kung hindi, kaya kahit na maliit na ningas, kahit na maliit na apoy o ilaw na maidudulot, magbibigay ito ng liwanag. Pilitin man natin o hindi. Ganon din naman yung sa buhay natin, lalo na sa buhay pananampalataya. Minsan kasi, aminin natin sa hindi, oo, nagsusumikap tayo maging mabuti, gumawa ng tama, iwasan ng mali, pero at times, nakikita natin na yung effort na yon para makilala tayo, para mapansin tayo. Tatandaan natin yung pinaka-statement ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo, Yung pagiging asin at ilaw ay hindi para ikaw yung luwalhatiin. Yung huling linya ng Ebanghelyo, anong sabi? Makikita nila ang iyong mabubuting gawa, yung liwanag mo, yung asin mo, at sabi niya, luluwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Nagiging asin at ilaw tayo, hindi para sa mga sarili natin, kung hindi para luwalhatiin ang Ama. At ang Ama ay niluluwalhati kung ang tao ay nare-reach o naaabot niya yung kanyang potensyal bilang mga alagad, bilang mga anak ng Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, bilang asin at ilaw, tatandaan natin, nakahabi na yan sa ating pagkatao. Huwag tayong maniwala pag ang sinabi ng ibang tao, hindi ka naman mabait, hindi ka naman mabuti. Hindi. Huwag kang maniwala. Kasi, bilang anak ng Diyos, bilang mga binyagan, tayo ay pinamanahan na ng Diyos ng kabutihan sa ating mga puso. Yun yung original sa atin. Mas original pa yan sa original sin. Ba? Yung kabutihan na meron tayo sa puso, yung pagiging asin at ilaw na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay mas original pa sa mga kasalanan na nagawa natin. Kaya babalik tayo doon sa mas original. Kasi yung peking tayo ay yung nagkakasala. Ang original na tayo ay yung mabuti at kayang gumawa ng mabuti. Maging asin at ilaw sa sanlibutan. Yan ang hihilingin nating grasya sa ating Panginoon sa pagtanggap natin sa Kanya sa Eucharistia. Sa pagpapaalala niya sa atin ng ating kasinuhan bilang mga asin at ilaw. Nawa ay magpatuloy tayo, lalo na sa panahon natin ngayon, na maggumawa ng mabuti, piliin kung ano yung tama, manindigan kung saan ang totoo. Sapagkat ginagawa natin ang mga ito, hindi para sa ating mga sarili, kung hindi para sa ikaluluwalhati ng Ama.